Hi, Snow. Let's go, Snow. Usok ba to o hamog? O ismag? Kapal ah. Usok. Usok pala. Kaya pala makapal. Tingin muna tayo, may singkamas. Singkamas, singkamas, singkamas. Good morning mga friends. Ang ganda ng panahon. Lumalamig na ang ating kapaligiran. Malapit nang magpasko. May long weekend mga friends. May plano na ba kayo? Kaso hindi kami long weekend. May pasok kami ng 30. Wala pang singkamas. Let's go, balik na tayo. Kasi wala pang singkamas. Kamusta kayo mga friends ko malalupit? Nawa kayo ay nasa mabuting kalagayan ngayong mga panahon na ito. Ako'y nagagalak. Nagagalak eh. Natutuwa ako at tayo ay umuusad kahit papaano. Maraming salamat nga pala sa patuloy na nagsusubscribe sa ating channel, sa patuloy na nanonood, mga silent viewers natin dyan na walang sawang pagsuporta, sa mga friends natin dyan na panay ang comment. Ayan, kita'y titigil muna din eh. At para sa ating content ngayong araw, i-reset natin ang ating fuel consumption average. 45.7 ang ating fuel economy average, dahil ito ay mix ng highway and city ride. So pag sinabi city ride, sa loob namin, sa loob ng aming bayan, and maraming humps doon, patigil-tigil. Kaya 45.7. i-reset natin to. Yan. Tapos tingnan natin kung ilang minutes tayong tumatakbo. 7:06 na ngayon. And then let's go, larga mga friends. Gagawin nating driving style dito ay normal na driving style ko lang. So medyo may mga konti tayong hapit moments, pero hindi naman ganun ka-hapit moments. Basta ako normal driving style ko, mabagal ako pagka merong may sasakyan sa una, mga ganyan. Pag hindi ako nakaka-overtake, mabagal ako. Tapos pagka wala naman sasakyan, di goods na goods tayo sa kalsada. Tapos mamaya, hindi natin muna titingnan ng ating fuel consumption. Then mamaya titingnan natin kung matipid pa nga ba si Snow. After 11 months, gano'n nga ba katipid ang sniper? Dati lagi pinagtatalunan yung yung kung ano ba mas maganda, kung carb ba o FI. May kanya-kanya naman yan na na pros and cons. Syempre pag carburetor, medyo madali i-maintenance, ganyan. Kahit saan ka pumunta, may kayang umaayos ng carburetor. Ang downside nga lang ng carburetor, medyo matakaw sa gasolina. Pero depende na lang din yun sa throttle habit mo, kung gaano ka kalakas bumigay ng gas. Pag chill rider ka naman, hindi ka naman ganun makakainan ng malaking gas pag nakakarb ka.
Sa FI naman, maganda, matipid, sobrang tipid. Kasi yun nga, injected na siya, hindi siya yung panay buga-buga. Yung distribution ng kanyang gasolina constant, kumbaga. Hindi siya yung biglang bubuhos, biglang ganun, ganyan. Kaya maganda, matipid. Kaso nga lang, ang downside nga lang nito, hindi lahat ng mekaniko kayang gumawa ng FI pag nagka-problema ang FI mo. Kailangan mo pang pumunta sa mga marurunong, maghahanap ka pa ng marurunong para mapagawa yung FI mo. Pero small things na yan, kung malapit kayo sa mga shop or outlet na marunong na gumawa ng FI, madali na yon. Medyo mahal nga lang ang maintenance din. Pero apaka-solid gamitin ng FI. Ganun rin naman yung power na nabibigay. Gaya itong sniper, sarap gamitin, naka-FI. So, dati pinagtatalunan pa yan, ngayon marami na, sanay na ang karamihan sa FI Tsaka nag-a-adjust na rin naman yung mga mekaniko. So pinag-aaralan na rin nila yan. Papuntang Kalatagan yata mga ito. Mga may may mga camping equipments. Sundan natin para may kasabay tayo. Tama-tama. Pag ganito yun mga long ride, may mga kasama ka, sundan na lang natin para may kasabay tayo. Shoutout sa inyo mga sir. Happy weekend sa inyo. Sarap kasi pag ganitong ride may kasunod. So masusubukan talaga natin kung effective talaga sa long ride yung gasolina nito si Snow. May nakakasabay tayo Oh, 'di ba? Para na rin tayo nag-ride, may kasabay. Kala mo talaga kasama no? Nakasabay lang po ako. Siguro nga pakalatagan ng mga to. Sana all nagra-ride. Grabe Ang ganda dito. Ganito lang mga takbuhan natin. 6 gear, 6,000 RPM. Pag ito kung lumiko sa kaliwa, ay hindi, sayang. May daan dito kaya kung pakalatagan kayo. Wala na tayong kasabay. Dumiretso sila sa Nasugbu. So 15 minutes 9 minutes na tayo nagra-ride. Nandito na tayo sa Balayan. Sarap ng hangin, ang lamig. Ang ganda ng tanawin. Oh my gosh, sarap talaga dito. No stress sa kalsada. Tapos ang sarap ng hangin, sariwang fresh air. Maraming nagsasabi na patay yung 6 gear ng sniper. So kung itatop speed mo talaga yung sniper, patay talaga yung 6 gear niya.
Pero kung gantuan lang yung takbo mo, yung tamang cruising lang, touring ba kumbaga, yan 6 gear sa 6,000 rpm, 5,000 rpm, sobrang sarap gamitin mga friends. Sobrang chill, para ka lang naka-scooter, bira ka lang ng bira, tas ano ka lang, steady. Ito yung pinakamasarap na feeling pag naka-sniper ka, 6 gear sa 5,000 rpm, tas mga ganito lang yung takbuhan mo. Napakasarap, napaka-chill. Rev matching. Yan, gaano ba kayo kadalas gumamit ng rev match mga friends? Ako nagre-rev match lang ako pag kailangan eh. Hindi yung pagka yung gano'n, yung mga sapula na tas bigla kang pepreno, kailangan mag-rev match ka muna. Hindi ako nagre-rev match ng ano, ng basta-basta. Pagkaramdam ko na ano, na mababa yung RPM ko, mararamdaman mo naman yun pagka kilala mo na yung motor mo. Pag mababa yung RPM mo at titigil ka, hindi mo na kailangan mag-rev match, pumreno ka na lang. Pero pag ang mga RPM ko ay nasa 5,000, 6,000 gano'n na RPM, tas bigla magda-downshift ako, yun, dun lang ako magre-rev match. Tapos ramdam ko naman kung kahit hindi na ako tumingin sa aking ano, panel, alam ko na kung kailan ako magre-rev match at hindi. Basta makabisado mo lang or makilala mo lang yung motor mo, eh alam mo na kung anong gagawin mo. Yun nga, sabi nga ni Yamaha, maximum power with low fuel consumption. Ganun yung ano, yung advocate na paglalagay nila ng 6 gear. Kaya wag kayong mag-alala kung patay yung 6 gear na sinasabi nila. It's not an issue. Kasi ang lakas ng 5th gear nito eh. Ang 5th gear nito yung tumatop speed eh. Sarap talaga dito. Ganda. Sana makagala tayo sa malayo, no? Payagan na sana tayo. Ganda eh, pagka mga ganito tanawin yung makikita mo. Napaka-refreshing. Sarap mag-chill ride. Siguro kung makakasama nyo ako mga friends mag-ride, ganito lang yung takbuhan natin dapat. Sarap ng ganito eh. Diga, nakaka-overtake pa tayo kahit naka 6 gear. Tsaka pansinin nyo, hindi na ako nakahawak sa aking clutch. Nakaganto lang ako. Hindi na ako nagka-clutch. Steady lang ang aking pwesto. Hindi na rin ako halos na gagas. Ganito lang, steady. Sorry, medyo maalog. Grabe oh. Ganda naman ng clouds. Ito masarap pagka nagra-ride talaga eh. Kahit dito lang ako pabalik-balik sa Kalatagan, sa Kakalaka. Nakaka-refresh pa rin. Thank you po, Municipality of Kalatagan. Maya-maya titingnan na natin kung anong gas consumption natin dito sa Kalatagan. Grabe naman si ma'am. Yun yung matipid mga friends. Honda Click 125. Tapos meron pa yung Honda Beat. Yan o, Honda Beat na ganyan. Yan matitipid pag usapang gasolina.
Lago de Oro, may mga ano na, may mga decors na, magpapasko na talaga. Pupunta kami dyan sa December. Sasama ko kayo. Sarap sana mag-rides kung pinapayagan. Gusto ko kasi kasama ko girlfriend ko pag ako magra-ride Ang hirap kasi pagka iniiwanan ko siya. Gawa ng parang kapag ka nagandahan ka dun sa lugar, parang iniisip mo, sayang kung kasama ko siya dito, mas masaya, parang ganun. Kaya dapat pag magra-ride kasama jowa, para hindi yung para bang tipong kung babalik man kayo dun sa lugar na yon, mas masaya. Ba ako nag-e-explain? So yun, mga friends, 7:30 na, 7:29. So ilang minutes na tayo nagra-ride? 20 minutes ba? Andito na tayo, 20 minutes pa lang. Bilis natin chill ride lang naman tayo pag ang bilis natin. Dito na agad tayo sa sa Kalitisan. So 7:30, 25 minutes na tayo nagra-ride. Tingnan natin ating fuel consumption. 51.7 mga friends. 51.7 yung tinotal ng ating fuel economy average. 'Di ba? Ang tipid. Ganun lang yung driving style ko. Kaya minsan makikita nyo magpapagas tayo ng full tank. So magpapagas tayo ng full tank, full bar pa yung full bar pa ang ating anong tawag dito? Fuel gauge. Kahit makauwi na tayo sa Kalaka, kahit makaisang balikan tayo dito sa Kalatagan, full bar pa rin tong fuel gauge natin. Pumapatak na parang nasa 1.2, 1.3 pesos isang kilometro ang ating konsumo. Layo na mararating mo dun. Sa 200 kilometers, nasa 300 lang magagastos mo, 400. Diba? Ang galing. Matipid pa rin talaga nga itong sniper. Pakalupit. Kaya kung nag-aatubili pa kayong bumili nito, grabe mga friends, bumili na kayo. Pero hintayin nyo na rin yung ABS para may pagpipilian kayo. Sarap gamitin. Hindi natin matatalo yung fuel consumption ng Honda Beat pero okay lang yan. 150cc kasi to Ang Honda Beat nasa 110 So yun lang naman mga friends ang ating content for today's vlog. Tinignan lang natin kung gaano pa rin katipid tong sniper ko. So pag nag-sniper kayo, alam nyo na matipid talaga ang sniper sa gasolina. Kaya pakasarap gamitin mga friends. Super sarap gamitin. So yun lang mga friends ko. Maraming salamat sa pag-stay dito sa video natin na ito. And don't forget to subscribe mga friends. Malapit na magpasko, papasko nyo na sa akin ang subscribe natin mga friends. Isang click lang naman yan. And wag nyo na rin kalimutan i-like ang video natin ito kung may napulot ka man na input about dito. And yun lang. Maraming salamat. Konting paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace yo.